raw si John sa Cavite hindi lang dahil sa pagiging lechonero, kundi dahil na rin sa kabutihan ng kanyang loob. Hindi pa tapos ang handaan, mga kapuso. Bagong taon, bagong kainan na naman. Hindi lang tiyan ang mabubusog, pati rin ang inyong mga puso. Dito sa Cavite City, nakilala namin ang sikat na lechonero na ang hilig tumulong sa kapwa. Ayan na, pamatpo ko na sa iyo na. Pero akalain mo ba na ang lechonero / Good Samaritan na ito, na dinadagsa ng kanyang mga parokyano, minsan daw nalulung sa sugal? Ma-inspire sa kanyang kwento. Crunchy, juicy, at malinamnam. Ganyan daw kasarap ang lechong itinitinda ng lechonerong si Rafael. Ang paraan daw kasi ng pagluluto nito kakaiba. Instead kasi na sa ulingan lutuin, sa malaking oven ito niluluto. Ang kagandahan dito, sir, once na mailagay mo yung baboy, wala ka nang gagawin. Iintayin mo na lang yung tamang oras niya, kontrolin na lang natin yung temperatura. Pero alam nyo ba na hindi raw instant ang pag-asenso sa buhay ni Rafael? Nagtitinda raw ng pruta sa palengke noon ang kanyang mga magulang. At madalas, hindi sapat ang kanilang kita para sa gastusin ng pamilya. Yung childhood ko, nakatira kami dun sa one of the depressed area dito sa Cavite. Yung Bagong Po. So doon ako nagbinata, doon lumaki. Dahil sa hirap na naranasan, si Rafael nagsumikap para maiahon ang pamilya. Sa tulong ng kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa kursong criminology. Siyempre nangarap din ako na sana dumating yung time na makapagtapos. Pero hindi pa rin naging madali ang kanyang paglalakbay. Nagkapamilya habang nag-aaral na siyang naging dahilan para pansamantalang matigil. Ang dapat sana'y 4 na taon sa kolehiyo, natapos niya ng 8 taon. Nahuli man daw, si Rafael naging ganap pa rin na pulis. 9 na taon na nga siyang nagseserbisyo sa kanilang lugar. Pero paano naman kaya siya napunta sa pagiging lechonero? Actually, yung paglilechonero ko hindi naman totally hands-on. Active pa rin ako sa police service. Yun, yung pagpupulis ko, pagka walang pasok, yung paglilechon naman yung inaasikaso natin. Nagsimula lang daw si Rafael sa Made to Order noong 2019 hanggang unti-unti itong nakilala ng mga tao. Pero bago pa man daw sila magkaroon ng big break, dumating ang pandemya. Kaya ang lechonan nagsara. Ito nga raw ang nag-udyok kay Rafael para unti-unting malulong sa sugal. Na-divert yung attention ko from business to gambling. Doon na nagka-problema, doon na nagsimula lahat. Nang malubog sa utang, tila dito na raw nauntog si Rafael at napagtanto ang masamang epekto ng kanyang bisyo. Maraming beses ko kasi na-encounter yung, na-experience yung rejection na yan. And yun yung isa sa ayaw kong mangyari sa ibang tao. Para makabangon, muling binuksan ni Rafael ang lechonan noong 2023. Sa lechon, nagsimula ako walang puhunan. May isang tao na nag-order sa akin. Ang ginamit ko na puhunan, yung down payment niya. From there, nagdara-diretso na. Dito na raw nagsimulang umingay ang kanyang negosyo. Yung lechonan ko, nakilala siya through social media. Kasi nga, sabi ko, gagamitin ko yung social media para ma-introduce yung product. 7 ng umaga, dahil na natin kay Abisito. Ito nga pala si Pulichon, ang pulis na lechonero. Ito nga pala ang ganap ng buhay ko. Pero bukod sa masarap na lechon, Ito pa masahin niyo pa, Wes. Pagkatapos niyo kumain, mag-ingat kayo ha. mas nakilala raw si Rafael sa kanilang lugar bilang Good Samaritan na tumutulong sa mga nangangailangan. Ang bilis yung gamot. Pero nyo na bukas. Wala na kaisipin. Isa sa mga natulungan ni Rafael, si Nanay Maya, caretaker sa Himlayan Caviteño. Ang kinikita raw niya, depende sa dalaw ng kanyang hawak na puntod. Napakahirap ning kung hindi ako tutulong. Kasi
Ang sinasabi naman ng anak ko, maliit lang. Ngayon yung aking apo, 2 years na nga hindi nakapasok. College na dapat yun. Ang tanging hiling na lamang niya, magkaroon ng puhunan para sa kanyang ibebentang balot at penoy. Nang malaman ang kalagayan ni Nanay Maya sa buhay, si Rafael hindi nagdalawang isip at binigyan ito ng tulong pinansyal. Kaya naman si Nanay Maya nakapagsimula ng magtinda ng balot at penoy noong nakaraang linggo. Leasing niya, binabahagi niyan. Marami na natulungan yan. At ngayon, kasama ang Good News Team, si Rafael may pahabol pang biyaya para kay Nanay Maya. Hayaan natin na ibalik natin yung konting tulong. Kung ano man yung mga blessings na natanggap natin ngayong taong 2025, tulungan natin si Nanay. Ito na yung mga bibigay natin para kay Nanay. Tara, bigay na natin. Nay, ito yung tulong namin sa iyo, ha? Tapos ito, Nay, konting halaga para makatulong sa sa hanap buhay ba, yung puhunan mo sa pagbabalot. Si Nanay Maya, walang pagsidla ng ligaya. Actually, hindi ko nga alam kung advocacy ko to o nakasanayan ko na eh. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ang pagtulong sa kapwa, wala sa estado ng buhay. Sabi nga nila, ang mas nakaunawa sa mga may pinagdaraanan, ang mga tulad ni Rafael, na minsan ding nabigo, Ganyan talaga si Nanay, nagsumikap, emotional talaga at yan. ngayon, handa nang magbahagi ng biyaya.